Naranasan mo na ba na tingnan yung partner mo or nakatitig ka sa partner mo pagkatapos ay naisip mo na parang ibang tao na to, parang hindi na siya yung tao na minahal ko noon. Kaya mapapatanong ka na normal lang ba ito na hindi na siya katulad ng dati? O senyales ito na nawawala na ang pagmamahal namin sa isa't isa? Yung dating excited kang umuwi, excited kang makausap, makakwentuhan, dating sweet, pero ngayon tahimik na, dating naghahanap palagi ng oras para magkasama kayo, magkaroon kayo ng activity na pagsasaluhan ninyong dalawa para gumawa kayo ng memories. Ngayon parang kailangan mo pang ipaalala na hello, nandito ako, present ako, nandito lang ako sa paligid mo. At dahil dito karamihan ng nakakaramdam ng ganito ay iniisip kaagad na hindi na ako mahal ng partner ko, nagbago na siya. Meron na sigurong iba. Oo, maaaring nagbago siya. Pero baka hindi mo alam o hindi mo napapansin, ikaw din ay nagbago. Dahil walang nananatiling pareho pagkatapos ng 5 taon, 10 taon, 20 taon, hindi pwedeng ganun ka pa rin. Kaya hindi dapat ang tanong dito ay nagbago ba siya? Ang dapat na tanong dito ay parehas ba kaming nagbago? May nabago ba sa aming dalawa? O unti-unti lang talaga kaming lumalayo na sa isa't isa? Nawawala na ang aming emotional connection. At ang pagbabago ng tao ay normal na proseso. Dahil paglipas ng panahon, nagbabago ang tao dahil sa kanilang personal growth, yung pagtanda mo, mga bagong responsibilidad, stress, at iba't ibang karanasan sa buhay na pwedeng magpabago sa isang tao. Ang importanteng malaman dito ay papaano nyong sabay na haharapin ang mga pagbabago na ito bilang magkatuang, bilang magpartner. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Welcome po sa aking channel at pasensya na kayo sa setup natin dahil nasa ospital pa rin tayo sa ngayon. Magwa 1 month na pong comatose ang aking asawa. Karamihan po sa inyo ay alam naman ninyo kung anong nangyari. Maraming salamat sa suporta nyo, sa mga message nyo at sa prayers po ninyo. Maraming salamat. Meron pong malaking improvement ngayon sa asawa ko. 4 na araw na po siyang walang ventilator. So nakasupport lang ng konting oxygen. Kung natatandaan ninyo, syempre nung una-una pa lang kayong kakilala ng asawa mo, nung nagde-date pa lang kayo, ang dami ninyong pinag-uusapan. Halos hindi maubos ang pag-uusap ninyo. Halos inaabot kayo ng madaling araw sa pag-uusap ninyo kahit araw-araw pa yan. Pag nagkikita kayo, parang humihinto ang mundo, humihinto ang oras. Meron kayong simpleng buhay, simpleng pangarap. Pero pagkalipas ng ilang taon, nagbago yan syempre. Nagkaroon kayo ng trabaho. Lumaki ang responsibilidad ninyo. Nagkaroon ng mga anak, nagkaroon ng mga bills, ng mga bayarin. Nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng stress. Tapos dyan mo mararamdaman na parang may nagbago. At sasabihin mo na hindi na siya katulad ng dati. Pero hindi lahat ng pagbabago ng partner mo ay ibig sabihin kaagad ay hindi ka na mahal. Minsan kasi yung mga pangyayari sa buhay natin, iyan ang nagpapabago sa tao. At kung hindi natin maiintindihan ito, maaari talagang mapagbintangan natin na hindi na tayo mahal ng partner natin. Ayun naman pala ay baka pagod lang sa buhay at hindi naman ninyo pinag-uusapang dalawa papaano ibabalik yung connection ninyo or papaano i-maintain yung saya ng pagsasama ninyo. Okay, simulan natin. Dito tayo sa una. Tandaan nyo na kung napansin nyo ang partner nyo na nagbago, hindi lang siya ang nagbago, may pagbabago rin sa'yo. Yan muna ang unahin ninyong realization. Kapag napansin nyo, huwag muna kayong tumingin sa kapartner nyo, tingnan nyo muna yung sarili nyo. May nabago sa kanya, for sure may nagbago rin sa akin. So tingnan mo, baka nung una, mas pasensyoso ka, mas pasensyosa ka, mas romantic ka, mas available ka para sa kanya. Pero ngayon, mabilis ka ng mainis, mabilis ka ng mapagod para sa kanya. Mas marami kang iniisip ngayon, mas marami kang responsibilidad ngayon.
At ganoon din ang partner mo. Ang problema kapag parehas kayong nagbago, pero hindi ninyo pinag-uusapan ang tungkol dito, diyan unti-unti nagkakaroon ng distansya na napagkakamalan ninyo na wala na kayong pagmamahal sa isa't isa. Ang lesson lang dito, hindi mo pwedeng mahalin yung partner mo na katulad nung kayo ay 25 years old pa lang. Nagagamitin ninyo yung same or yung katulad na paraan kung paano kayo nung kayo ay nasa 20s. Kapag ngayon pareho na kayong 30s, 40s, 50s, magkakaroon ng malaking pagbabago dyan. Kada 5 taon, kada 10 taon. So yung paraan na ginagamit ninyo or yung inyong nakasanayan nung kayo ay 20s pa lang, hindi nyo na pwedeng gamitin kung kayo ay 40s na ngayon. Dahil ibang tao na yung kaharap mo, ibang tao na yung kasama mo. Ganon din naman ikaw, ibang tao ka na. Kasi marami ka ng pagbabago dahil sa mga karanasan, sa edad, at sa values, kung ano-ano pa, maraming nabago na sa inyong dalawa. Kaya ang challenge dito ay papaano ninyo haharapin yan together na pinag-uusapan ninyo yung mga pagbabago na yan at paano kayo mag-a-adapt para hindi kayo sumabog. So isa ito sa challenge ng long-term na relationship. Hindi lang basta mananatiling magkasama nga tapos hindi naman nagpapansinan. Diba? Magkahiwalay na ng kwarto. So palagi niyong titingnan ang panibagong version ng partner nyo, ang panibagong version ng sarili mo, at pag-usapan nyo na, like for example, umiidad na kayo, like mga 50s, nagkakaroon ang babae ng perimenopausal. Magkakaroon ng pagbabago dyan. Minsan magiging masungit yan, minsan mainit ang pakiramdam, kaya madaling mairita. So yung mga ganyang changes, pwedeng upuan yan at pag-usapan yung mag-asawa. Ganon din ng lalaki, pag pa 60 na, may mga nararamdaman na hindi nila nararamdaman before. Merong biglang mabilis ng magalit na dati namang hindi. So yung mga ganyang pagbabago, pag-usapan ninyo. Humingi ka ng pangunawa sa partner mo. Humingi ka ng oras at upuan kung kailangan ng mga professional para ipaliwanag sa inyo ano ang dinadanas ninyo, kumuha kayo para maipaliwanag sa inyong dalawa at para maunawaan ninyo papaano kayo mag-a-adjust, paano nyo i-adapt ang bagong pagkatao ninyo. So hindi lang yung basta turo ka ng turo, sisi ka ng sisi sa partner mo, nagbago na yung partner ko, nagbago na siya, hindi na siya kagaya ng dati. So wag mong titingnan ang isang side lang, titingnan mo rin ang sarili mo. So dito tayo sa part 2, bakit nagbabago ang mga tao? Marami sa atin ang medyo hindi komportable kapag narinig natin yung salitang nagbago. Nagbago ka na. Parang negative kaagad ang dating. Gusto ko lang baguhin yung pananaw na yan. No? Kapag nagbago, hindi yan negative. Kasi ang pagbabago ay hindi kaaway ng relasyon, hindi to kontra sa pagsasama ninyong dalawa. Sa katunayan, ito ay normal. Kasi tanungin mo yung sarili mo, yung pangarap mo ba ngayon, parehas ba nung 20 years ago? Yung confidence mo ngayon, parehas ba nung 10 years ago? Priorities ninyong dalawa, ninyong mag-asawa, parehas ba nung nagsisimula kayo? Yung paniniwala mo sa mga opinyon, sa mga bagay-bagay, parehas pa ba 20 years ago? So, di ba hindi na? So, ganoon din yung partner mo. Malaki at marami ang nababago habang kayo ay nasa long-term relationship. Yung mga dahilan ng pagbabago ng isang tao, yun nga, yung dahil nag-matured ka na, naging magulang ka, nawalan ka ng trabaho, or sobrang daming responsibilidad, ang daming stress na dumaan sa buhay, may namatay sa pamilya, nag-aalaga ng matatandang magulang, or nagkaroon siya ng karamdaman. Dahil sa dami ng mga karga-kargang problema at isipin, kaya nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng light transition. Halimbawa, merong isang lalaki na dati pagkatapos ng trabaho, diretso ka agad sa bahay, masayahin, may pasalubong pa, romantic. Pero ngayon, pag uwi, tahimik, kakain lang, tas diretso na kaagad sa kwarto. Hindi nagsasalita masyado. Anong iisipin ng asawa? Hindi na niya ako mahal, baka may iba na siya. Pero ang hindi niya alam, baka sobrang stress ng asawa niya, natatakot na parang mawawala sa kanya yung trabaho niya, o kaya naman toxic ang kanyang boss at hindi niya to masabi sa kanyang asawa. Hindi dahil sa wala siyang tiwala
kundi dahil ayaw niyang dumagdag pa siya sa problema mo. So, etong mga bagay na ganito, mas maganda talaga ang open communication. Kaso naman, ang problema, kaya minsan hindi kayo nagkakaroon ng open communication sa inyong relationship, minsan kasi, kapag may sinabi, imbis na makinig muna, nauuna pa yung pag-judge natin, minsan, di ba? Negative kaagad yung feedback, hindi, o kaya pinuputol, hindi pa tapos magsalita, kinakat. So maganda na if merong talagang mabigat na dalahin yung asawa, kaya niya na mag-open up sa'yo dahil ramdam niya hindi siya i-judge, na siya ay papakinggan, na siya ay susuportahan at hindi lalaitin o mamaliitin. So minsan ang katahimikan ay hindi lang basta hindi ka na mahal. Minsan ganyan lang talaga ang way ng isang tao para magdala ng sobrang bigat na problema. So, i-analyze nyo yan. Bilang mag-asawa, huwag ka agad bintang ng bintang. Talagang kailangan upuan, kailangan mag-usap. So, dito tayo sa part 3. Bakit merong mga mag-asawa na habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay lalo silang nagiging malapit sa isa't isa? Pero bakit naman yung iba ay habang tumatagal ay lalo naman sila nagiging parang stranger na lang sa isa't isa? Diba? Yung iba dyan, 20 years ng kasal. Pero kapag tiningnan mo sila, parang mag-boyfriend at mag-girlfriend pa rin. Nagbibiruan, nag-aasara, nagsusubuan, magkahawak palagi ang kamay. Pero meron namang mag-asawa na 5 taon pa lang nakasal, pero parang boardmate na lang, parehong nasa bahay, sabay kumakain, magkasama sa kwarto, pero walang koneksyon, walang kwentuhan, wala na masyadong kibuan. So ano ang pinagkaiba nila? Sigurado naman, yung example natin na yan, parehas silang dumadaan sa problema, parehas silang napapagod, parehas silang nai-stress. Pero bakit magkaiba ang pinatutunguhan ng relasyon nila? Actually, kadalasan hindi lang basta problema ang sumisira sa isang relasyon, kundi yung paraan ninyo, paano ninyo harapin ang problema together. So, balik tayo dun sa sample natin na mag-asawa. Yung isa nga, yung 20 years na, pero parang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Example, silang dalawa parehas na wala ng trabaho. Parehas nilang hinarap ng maayos yung problema, paano humanap muli ng trabaho, paano magbigayan para ilabas kung meron silang savings. So, ganun halimbawa nila hinarap yung problema. Tapos yung isang couple naman, dinaan lahat sa init ng ulo, parehas na wala ng trabaho. So, ang laki, may mga bayarin, may ganyan. Ang ginawa araw-araw, nag-away, nagsigawan. Imbis na magtulungan, na humanap ng trabaho, humanap ng paraan para masolusyonan ang problema. So, ganun ang pagkakaiba. Yung mga tumatagal ng pagsasama, na magaan ang pagsasama, ito yung sabay na nagtutulungan na harapin ang problema at pinag-uusapan nila ano ang pwede nating gawin together. Hindi isa lang ang nagsusolusyon. Parehas silang dalawa, nagtutulungan. Hindi yung lamang yung isa o kaya naman minamanipulate nung isa kung anong gagawin tapos yung isa. Kailangan balanse. So, iyon ang sikreto. Paano harapin ang mga problema together nang hindi nagka-clash, yung hindi sumasabog. So dito, nyo makikita ang importansya talaga ng emotional connection. Kasi mangyayari lang yung teamwork na yan kung talagang matibay ang emotional connection ninyong dalawa. Okay, dito tayo sa part 4. Bakit magkakaiba ang paraan natin sa pagharap sa problema o sa stress? Ito, nagkakaroon ng misunderstanding dito sa couple. Kasi kadalasan kapag ang babae ay stress, gusto niyan maglabas, gusto niyan magkwento, ilabas kung ano yung nararamdaman niya. Gusto niya magsalita at gusto niya syempre na mapakinggan siya. Samantalang marami namang mga lalaki na kapag may problema, kapag stress, mas lalong tumatahimik. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil gusto nilang ayusin yon, ayaw na nilang maging pabigat, ayaw niyang dumagdag sa problema ng kanyang misis. Kailangan kong ipakita na matatag ako at dito nagsisimula ang problema. Habang ang babae ay nag-iintay na magkaroon ng conversation, ang lalaki naman ay naghahanap ng katahimikan. So hindi parehas. Kaya dito parehas nasasaktan. Kasi parehas na kayong magbibintangan. O hindi mo ko pinapakinggan, ang tahimik mo. Hindi mo na siguro ako mahal. Yung lalaki naman, sobrang ingay mo. Ang dami mong sinasabi, napaka-demanding mo. So nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi talagang naturally, magkaiba
ang pagharap ng lalaki o ng babae, hindi lang ng lalaki at babae. So, kilalanin nyo kung paano humarap sa problema yung kapartner nyo. Kasi minsan, may babae naman na gusto tahimik. Kasi kami ng asawa ko ganyan. Ako yung gusto ko tahimik, ako yung parang lalaki, tapos yung asawa ko naman, siya yung parang babae. Gusto niya, ilalabas niya. So, ang maganda dito, kapag humaharap kayo sa malaking problema, meron kayong stress, sabihin nyo. Halimbawa, ikaw gusto mo ng katahimikan. Sabi mo, pwede ba? Ang laki ng problema natin, bigyan mo muna ako ng sapat na panahon para makapag-isip. Kung gusto mo namang magsalita, ayaw naman niya ng ingay, bigyan mo siya ng space muna and then humanap ka ng right timing, kailan mo gustong ilabas naman yung saloobin mo, yung ready na siyang makinig. Kasi kapag hindi ka humanap ng timing, hindi mo makukuha yung suporta na kailangan mo kasi siya mismo hindi niya alam paano ibigay yon. So doon nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya dapat unawain nyo ito, yung timing at yung pagiging honest ninyo na hindi ako ready makinig ngayon. O ready na ako magsalita, ready ka na bang makinig? Yung mga ganyan, pag-usapan nyo talaga. Para hindi na uuwi sa hulaan. Hinuhulaan nyo, hindi na niya ako mahal. Ayaw niya na sa akin, nagbago na siya. Yung pala naman, di ba? Hanggang sa lumala ng lumala. Hanggang sabihin nyo, hindi nyo na mahal ang isa't isa, maghiwalay na tayo. So, kailangan talaga dito, malakas ang pakiramdam nyo at masabi nyo kung ano ang gusto nyo at kung ano talaga muna ang nararamdaman mo at yun muna ang gusto mo. So, one at a time, huwag nyong pagsasabay-sabayin. Pwede pa bang mahalin yung taong nagbago na? Ito kasi, pagka nakita mo na talaga yung pagbabago at halos kino-compare mo nung panahon na kinasal kayo, ang layo na. Ang layo na. Kaya sabihin mo talaga, nagbago na siya, hindi na siya kagaya ng dati. Pero, parehas kayo. Nung kinasal kayo, at after 20 years, ibang tao na talaga kayo. At normal lang yon. Ang hindi normal ay yung after 10 years, after 20 years, ang tinitingnan mo pa rin na kapartner mo, ganun pa rin nung 20 years ago. Nung siya ay 25 years old pa lang, 40 years old na kayo ngayon. So yun ang hindi normal. Hindi pwedeng mahalin mo yung pagkatao niya nung 20 years old siya. At pagdating niya ng 30, 40 dahil nagbago na siya, hindi mo na siya mahal. Talagang lahat tayo ay nag-i-evolve every 5 years. So ang importante dito ay pag-usapan ninyo paano ma-adapt na maging positive yung mga changes na yan para lalong tumibay ang pagsasama nyo. Kasi kung patuloy mong hahanapin yung taong minahal mo noon, ang problema wala na yun. Kasi halimbawa nung una, spontaneous kayo, mahilig kayong bumiyahe, mahilig kayong magpuyat, pero ngayon, may maintenance na kayo, may gamot na kayo, diba? May tuition fee, may mga mortgage, may mga magulang na kailangan bigyan ng atensyon, may mga anak na kailangan palakihin. Natural lang na iba na ang priorities ninyo, hindi na yung kagaya nung nagsisimula kayo. So, ang healthy na relationship o ang healthy na kapartner ay hindi yung umaasa na magstay lang kayo kung ano kayo noon hanggang sa darating na mga panahon. So, wag niyong mahalin yung alaala ng nakaraan. 'Di ba? Kasi karamihan diyan, 'di ba, maririnig nyo, sasabihin, dati ganito ka. Noon hindi ka naman ganyan. Naalala mo noong ganito, ganyan, ganito ang ginagawa mo sa akin. Walang masama sa pag-aalala ng nakaraan. Pero kapag ang buong relasyon ninyo nakasandal na lang sa memories, palagi mong i-compare yung present at yung nakaraan, delikado yon kasi hindi mo na minamahal yung present mo na kapartner. Ang minamahal mo yung dating siya pa rin. At ang mangyayari dito, habang pilit mong ibinabalik yung gusto mo na nakaraan, lalo namang lumalayo ang kasalukuyan. Ang intindihin nyo dito, nagbabago ang love language ng bawat isa sa atin sa paglipas ng panahon. Noong boyfriend mo pa lang siya, bulaklak ang daladala. Ngayon, anong inuuna niya? Yung maintenance medicine mo o yung vitamins mo? Nung girlfriend mo pa lang siya, sinusulatan ka ng mga love letters or mga message, good morning and good night. Pero ngayon, gumigising siya ng maaga para ipagluto ka, para makakain ka bago ka pumasok sa trabaho. So, hindi ibig sabihin na mas kakaunti na ang pagmamahal. Iba na ang paraan ng paglalabas ng pagmamahal. So, hindi natin pwedeng ikumpara noon, lagi akong may bulaklak. Pero ngayon, hindi mo napapansin. Nagpipintura ng bahay, diba? Nag-iigib.
So yun na yung love language na, hindi na yung bulaklak. 'Di ba? Kasi noon wala pa kayong anak, napakadaling mag-date, 'di ba? Napakadaling mag-travel, magpuyat. Pero ngayon ang pinakamalaking love language na ay yung sakripisyo para sa pamilya, para sa asawa. Yung overtime, yung pagod, yung pag-aalaga ng mga anak, pagluluto araw-araw, paglilinis, at yung pagpili na araw-araw kang makasama. So ito yung dapat na matutunan natin. Ano yung bagong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ng partner mo? Kaya wag nyo nang tingnan yung nakaraan. At kailangan nyo ring matutunan ano ang mga bagong pangangailangan ng partner mo. Hindi, huwag kang ma-stuck doon sa nakaraan. Meron ka dapat nakikita ito yung mga bagong pangangailangan na dahil sa paglipas ng panahon. Dahil habang tumatanda tayo, nagbabago ang mga pangangailangan natin. Hindi na natin priority ang bulaklak, ang chocolate, ang dinner date, yung travel. Kadalasan, habang tumatanda tayo, ang hinahanap natin ay kapayapaan na katahimikan ng pagsasama. Okay? Ito ang isa sa pinakamagandang tip na iiwan ko sa inyo. Huwag kayong makampante na kilala na ninyo ang partner ninyo habang buhay. Iyan ay patuloy na pagkilala. Non-stop yan. Every year, every month, merong nababago. So, kikilalanin mo palagi ang partner mo para makapag-adapt kayo sa mga bagong personality ninyo, sa mga bagong version ng sarili nyo. So, maaari pa rin kayong mag-usap tungkol sa mga bagong pangarap, tungkol sa mga kinakatakutan, tungkol sa mga ano ang mga magpapasaya sa iyo ngayon. Siyempre, yung nagpapasaya sa iyo 20 years ago, iba na ngayon. Saan ka napapagod, saan ka nai-stress, saan ka namumroblema, ano ang kailangan mong suporta galing sa akin ngayon. So diyan, kapag pinag-usapan nyo yan, magugulat kayo, ibang-iba na yan 5 years ago, 10 years ago. At diyan, magkakaroon ka ng paghanga sa iyong partner o kaya naman ng realization na meron palang kulang, meron ka palang hindi alam na kailangan ng partner mo. So diyan, magkakaroon kayo ng malinaw na communication kung ano ang pangangailangan ng bawat isa. So ito, i-differentiate natin. Kasi kanina, sinabi natin, normal lang na nagbabago ang tao. Pero syempre, nagbabago sa ikabubuti, minsan hindi rin sa ikabubuti, pero talagang nagbabago dahil normal yan sa tao. Pero, i-differentiate natin, nagbabago ba siya ng normal lang o namamatay na ang relasyon nyo? So, diba? So, sasabihin natin, oo, normal lang na magbago ang tao. Oo, tama yun. Talagang nagbabago dahil yan nga yung na-discuss natin kanina. Pero, ang gusto kong idagdag dito, hindi lahat ng pagbabago ay healthy sa relasyon. May mga pagbabago na ito ay senyales ng paglago, pag-unlad ninyong dalawa sa relasyon, pati yung relasyon ninyo, mayroon namang pagbabago na talaga namang unti-unting sumisira sa relasyon nyo. Ngayon, ano ang pagkakaiba? Ang mga normal na pagbabago, ito yung halimbawa, nagbago siya pero nandyan pa rin ang respeto sa'yo. Nagbago siya pero humihingi pa rin ng tawad kapag nagkakamali. Gusto pa rin niyang marinig ang nararamdaman mo. Kung kailangan lang ng tamang panahon para makinig siya, pero nandyan pa rin siya para makinig sa'yo. Handa pa rin siyang makipagtulungan sa'yo para ayusin ang problema ninyo. Nag-aaway kayo, oo, pero ikaw pa rin ang pinipili niya. Yan ang healthy na pagbabago. May pagbabago sa kanyang personality, may pagbabago sa kanyang priorities, pero hindi nawawala ang commitment niya sa'yo bilang asawa. Ito naman yung hindi normal na pagbabago. Unti-unting nawawala ang respeto sa'yo. Hindi ka niya pinapakinggan as in deadma. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Hindi siya interesado kung ano man ang ikikwento mo. Kapag umiiyak ka, nasasaktan ka, naiinis. Kapag may sasabihin ka pa lang, hindi ka pa tapos, pinuputol na. Kapag may problema, ikaw lang mag-isa ang nagsusolusyon. Wala siyang kagana-gana na tulungan ka na solusyonan kung ano man yung problema na yan. At kapag nag-away kayo, ikaw lang ang palaging nagsusorry. Ikaw lang ang may kasalanan. At kapag siya naman nang nagkamali, babalik pa rin sa'yo. Ikaw pa rin ang sisisihin. So nakita nyo yung pagkakaiba ng dalawang yan.
So kapag ganito ang pagbabago ng asawa mo, talaga naman, ito ay mga senyales na hindi na siya interesado sa relasyon ninyo at ikaw na lang ang lumalaban. So kapag ganyan, palagi kong sinasabi sa inyo, walang nare-resolba na relasyon na isa lang ang lumalaban. Okay? Kaya nga 'di ba, pag may nagtatanong sa akin diyan ng couples coaching, palagi kong sinasabi, parehas nyo bang gusto na ayusin ang relasyon? Dahil kung isa lang, hindi ko na lang po tinatanggap dahil magsasayang lang kayo ng panahon, pati ng panahon ko at syempre ng pera nyo. So ayun, ito ang isa sa pinakamalaking kalaban ng long-term na relationship. Yung mga pagbabago sa personality natin, sa katawan natin, sa mood natin. Dahil minsan akala ng marami ang sumisira lang sa relasyon ay third party. Hindi po, meron din ganito na mga kaso. Isa pa pala na idadagdag ko na nakakasira ng relasyon, ng long-term relationship na mag-asawa, yung complacency. Yung complacency, yung parang kampante ka na, hindi, asawa ko na yan eh. Kasal naman kami, hindi na kailangan ng effort, hindi ako iiwanan yan. Alam naman niya na mahal ko siya, kaya okay na yan, hindi na kailangan mag-effort pa. Yan, diyan nagsisimulang mamatay ang intimacy ng isang relasyon. Hindi lang dahil sa third party, hindi lang dahil sa malaking away, at hindi lang dahil sa mga pagbabago. So ganito talaga kahirap ang isang relasyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo ay makikipagrelasyon, hindi pwedeng tatamad-tamad. Talaga naman, meron kayong responsibilidad para ma-maintain ninyo ng maayos na healthy ang inyong relationship. Hindi pwedeng iasa lang dun sa isa, hindi pwedeng isa lang ang nag-aayos ng relasyon, talagang kailangan po dalawa. Kapag merong isa dyan na tinamad sa relasyon, tandaan nyo, hindi na yan balanse. At dyan talaga nagsisimulang masira ang foundation ng pagsasama. So ito na, paano muling buuin ang connection ninyo? Ito yung parehas na gustong lumaban ha, na-explain ko na kanina, pag isa lang ang lalaban, malabo yan. So ito, parehas kayo, gusto nyong ilaban ang relasyon ninyo. So paano nyo muling bubuuin ang connection nyo? May pag-asa talaga to pag dalawa kayo na gustong buuin ang relasyon nyo. Hindi ito madaling proseso ha, pero posible. Una, kilalanin nyo muli ang isa't isa, yung present, yung ngayon. Hindi yung version nyo nung 10 years, 5 years, 20 years ago. Yung ngayon. Sino kayo ngayon? Pangalawa, matutong makinig. Hindi para dumepensa ka agad, hindi para hanapan ng mali or i-gaslight nyo yung partner nyo, kundi para maintindihan. Minsan, ito na ang pinakamasarap na regalo sa partner nyo, yung makinig. Kung mapapanood ninyo, meron tayong video dyan, yung 555 method. Ito yung pwedeng gamitin ng mag-asawa para sa conflict resolution. Ilalagay ko po yung link dyan sa ibaba. Pangatlo, magkaroon ulit kayo ng unti-unti kahit maliliit na ritual lang na gagawin ninyo together. Like for example, yung magkape kayong dalawa, mag-walking, diba? Magdasal kayong dalawa, mag-dinner na walang cellphone, walang kasama, talagang kayo lang dalawa. Magkamustahan kayo during office hours, mag-good morning uli, mag-good night uli. Hindi kailangan naman na mamahalin yung mga engrande. Yung simulan nyo ulit sa maliliit na bagay na pwede ninyong gawin. Pang-apat, matutong magpatawad. Huwag gamiting sandata yung mga pagkakamali na nakaraan na. Yung tuwing may away, hahalungkatin mo sa baol lahat ng kasalanan ng nakaraan. Kasi kung bawat argumento ninyo ay hahalungkatin mo ang mga lumang kasalanan, masasakal kayo dyan, hindi kayo makakahinga at hindi matatapos ang inyong pag-aaway. Panglima, kung hindi ninyo kaya resolusyonan ang mga problema ninyo, ay humingi na kayo ng tulong sa mga professional. Hindi kahinaan ang magkaroon ng marriage counseling. Hindi rin ito kahihiyan na humihingi kayo ng guidance. Mas nakakahiya kung hahayaan nyo na mamatay ang relasyon ninyo na wala man lang kayong ginawa. Dahil nahiya lang kayo na humingi ng advice o humingi ng gabay sa mga professional. Kahit hindi sa professional, like for example sa mga ninong-ninang ninyo or sa tingin ninyo na makakatulong sa inyo, 'di ba? Yung mga sa religious group ninyo. So, walang masama na humingi kayo ng advice. Pero siguraduhin nyo lang na yung hihinga ninyo ng advice talaga namang credible at makakatulong sa inyo. Pangalawa, hindi kayo ichichismis. So, ayun. So, I hope ay nagustuhan ninyo ang topic natin today. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga nangangailangan ng coaching, one-on-one coaching or couples coaching, paki-email nyo lang po ako. Thank you.